Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, adlaw stong inahan sa kanunay panabang unya unang adlaw sad sa buwan sa Abril, attorney. Karon April Fools Day pero di ron madag April Fools kay kuan sa drone kanang Kwaresma na. Yan, kainit dili madaog. Kabuang ni madag prank ug ang krisis sad isad madag prank rong panahon na. Kami yung mga lagad sa kanginan, ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Banimi sa atoang katapusang adlaw sa atoang regular nga programming diri sa Hello Cebu Maayong Buntag Pinoy kay mo giveaway ta sa atoang mga Lenten specials karon ug sa tibuok sab nga semana. Pero karon uban nimi ang tud sa alas 9. Unya attorney atong unahon? Di ta maglangan attorney na sa di ta Okay, maglangan yes, kompanyero, charin. Ato sang sutaon kung unsay latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas di sa tong linya Sir Manny John Agbay. Maayong buntag Sir Manny. Yes, may buntag sad sir og sino ang mga sukinting paminaw. Mao ko na ito ang latest weather update para karong unang adlaw sa April 2026. So karon wala tayong ginamonitor nga low pressure area ay diri sa sulod o gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Sa laing bahin ang ridge sa high pressure area amo karon naka-apekto dito sa Northern Luzon. Ug tungod na ning ridge o high pressure area makas natin ang Northern Luzon ug maayong tempo sa panahon. O para sa to ang weather condition para din sa Metro Cebu lakip na sa Visayas kay makas natin ipunta o generally for weather condition maayong tempo sa panahon gawasan lang kung yung mga lumalabay na ulan o mga isolated thunderstorms kumikan aning mga localized thunderstorms. Kung para sa kemtang sa tuwang hangin ug sa tuwang kagatan para din sa Sugbo in terms sa hangin kay makas natin ta og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa silangan ngadto na sa amyang silangan ginabalod sa tuwang karagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo, ang atong dagat mo taob karong alas 11:09 sa udto muna sa unyang alas 4:55 sa hapon. Dinhi sa Sugbo ang atong temperatura mag-range gikan sa 26 to 31 degrees Celsius. Ug atong maximum heat index karong adlaw posible maabot sa 34 to 35 degrees Celsius. Ato ang sunrise kaniyang alas 5:41 sa buntag ug atong sunset unyang alas 5:55 sa hapon. Ug mo lang kanatong latest kini si Manager Nagbay maay buntag. Buntag yung tanan din has Pag-asa Makan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Mayor seeks 982 million pesos, half for garbage. Sa Super Balita, Papa patay sa kulata. Sa The Freeman, Supplemental Budget Number 1, Archival, asks 981.9 million pesos more. Sa Banat News, gikulata sa anak patay 72 anyos nagsinumbagay sa anak nga hubog. Sa Philippine Daily Inquirer, Philippines talking with Iran for safe Hormuz passage. Sa The Philippine Star, Philippines sets talks with Iran on oil ships passage. Sa Manila Bulletin, Marcos admin secures oil deal with 5 nations. Ug sa Tempo, Fair Hike Watch.
Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amo ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sa ako pa, akong biyaan ang akong bana. Maunay imong buhaton. Kay wa na nay silbi imong bana. Maningkamot lang kung makakita og trabaho aron di ta maglisod. Di na pa si Pili. Magtabang pa si Renato karon. Pa, ayaw na paglisod niya. Nahulog ang 20,000 nga kung gihatag nimo. Biktima ka lang sa tawhanon nga pagbati, sa lawas nun nga kalimay. Apan unsa kaha ang katapusan sa pagpaulipon mo sa mga sana. Hi! Special delivery! Kung na kay gustong isulti o ipada, ayaw ka bala ka. Kay nako, and don't worry! Unsa ba sa ko nila? Kung wa ko matiguang, di ko makasuhayanin maratag ng Si Lilian. Yes, sir. Oh. Thank you. Nahadlok ko. Kabasa di na ko ni mo dawatan kung balik. When you feel weak and weary, when doubts cloud all your view, remember God is working. Pinili kong maging isang OFW kaysa He made you in His image, adopted as His own. Through trials and through struggles, His love has always shown. I believe in what
I choose Maria Claire as my patron saint. He started by His Spirit, you'll be strong. I believe in what God's doing through you. His word goes on. Though foolishness confounds you and weakness seems so great, the Lord delights in using the humble for His sake. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas ng mga balita karong buntag, seguridad sa mga dapit nga dagsaon sa publiko ni ining Semana Santa gipahiluna na sa Cebu City Government. Kapin sa 2,000 ka mga sakop sa PNP, disaster teams ug ubang personnel ang gideploy na sa mga terminal ug religious sites. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Sukad nga gipaubos sa heightened alert status ang mga pier sa Cebu City. Gidagsa na kini sa mga manguliay karong long Semana Santa vacation ug gilaumang mas mudaghan pa ang mga pasahero karong Miyerkules Santo nga mao ang katapusang adlaw sa ting trabaho. Tungod nini, gipahilo na sa Cebu City Government ang mga security forces ug disaster teams nga ibutang sa nainlaing mga pampublikong dapit. Mabot sa 2,489 ka mga sakop sa PNP ug force multipliers ang ibutang sa mga terminal ug pantalan aron bantayan ang panag-abot sa mga manguliay. Lakip usab sa pabantayan ang mga simbahan ug ubang religious sites diin diha himuon ang mga mahinungdanong kalihukan gikan Miyerkules Santo hangtod Domingo sa pagkabanhaw. Samtang 117 ka mga sakop sa Cebu City DRRMO ang gibutang sa naisgutang mga dapit aron masiguro ang tumang kaluwasan sa mga kalihukan ning simanaha. Kumpiyansa inon si Mayor Nestor Archival nga makontrolar sa mga tinugyanan sa balaod ang posibleng paghimo og bisan unsang mga kasamok sa palibot. Uyog sa with the team, no? Natay pulis, natay sitom, o niya, o kinsa pa'y gitanaw na to nga angay, then we will have to. But importante kayo din ni pulis, o niya, ang mga barangay, ato sang isulti kung asa ta, requesta kung naasan sila dito. Personal nga sosihon sa mayor ang mga terminal og ubang dapit og magpakisayod ngadto sa mga tinugyanan sa balaod bahin sa security assessment. Kay gilawman man ang panag-abot sa mga tawo ning simanaha, gitambagan ni Archival ang mga ginikanan nga magmainampingon sa pagdala sa ilang mga anak aron dili mawala. Subli usab niyang gipainomduman ng mga pasahero nga kung mahimo likayan ang pagdala og daghang mga gamit aron di mahasol kadugayan sa biyahe. Pwede kaning mga bata nga gagmay tulan ning likayan nga dad-on, especially kaning mga 1-year-old, no? Lisod kayo ninyo, especially init kayo ang atong mga areas like the buses. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin siyam ka mga driver nga una nagpositibo sa gihimong surprise drug test sa North ug South Bus Terminal positibo gyud sa confirmatory testing. Tungod niini naninguha ang PDEA 7 nga himuong regular na ang Oplan Harabas sa mga terminal. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Nagpositibo sa confirmatory test sa PDEA 7 ang siyam ka mga driver nga gipaubos sa kinalit ka drug test sa North Bus Terminal o South Bus Terminal kagahapon. Bato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga ang maong mga driver nga nagpositibo sa paggamit og sabu ila kining iendorso ngadto sa local government unit alang sa himuon nga assessment samtang ang lisensya niini giduso na sa LTO 7 alang sa pagproseso sa revocation. Una nang may pahibaw sa LTO 7 Director Windel Dinglasan nga dili sila mohatag og second chance sa mga drivers nga masuta nga kiniti gamitan gyud og sabu. Sa data nga gipahibaw sa PDEA 7 upat ka taxi driver ug 5 ka mga bus drivers ang nasuta nga migamit sa illegal nga drugas nga mao ang sabu atol sa gihimong kinalit nga drug test sa North Bus ug South Bus Terminal. Si PDEA 7 Director Joel Plaza mibutyag nga mamahimong mapaubos sa drug rehabilitation mao nga mga driver human unya sa assessment sa LGU din sila nagpuyo.
Iyang gipasabot nga kung sa dakbayan sa Sugbo, doon ay programa ang kagamanan sa syudad nga mahimo nga mapaubos sa rehab ang tigamitan sa Cebu. Doon ay facility drug rehabilitation o community-based nga magkatabang nga mabalik sa normal ang usa ka driver nga drug user. Rehabilitation will come after the assessment. Kaya na mag-uwi ko ay facility-based nga rehabilitation, napoy community-based lang. Or general intervention na po na siya. Aron masiguro nga wala naging gamit og shabu nga mga driver sa publikong sakyanan, gitinguhan ni Plaza nga himon kining regular na ang Oplan Harabas. Dili lang magpaabot nga doon mga dagkong karihukan sama sa Pasko, Kalagkalag ug Semana Santa. Kinahanglan nga sigihon na nila ang drug test matag karon ug unya. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing bahin, DepEd Naga City Division adunay katinawan sa mikatap nga impormasyon online nga giingong ang pagka-late sa gobernador mo hinungdan nga dugay nagsugod ang pagbuka sa Sibiraa. Ang kasayuran ni hatod ni RV Veloso. Giklaro sa Department of Education kun DepEd Schools Division of City of Naga ang impormasyon nga nikatap sa social media kabahin sa giingong pagka-late pag-abot ni Cebu Governor Pamela Baricuatro atol sa opening sa Central Visayas Regional Athletic Association kun Sivira Amit. Subay sa nikatap nga mga impormasyon sa social media, giingong nahimong hinungdan sa kalangay sa pagsugod sa parade o opening program tungod kini kay giingong gihuwat pa ang gobernador. Diha sa giluwatang pamahayag sa DepEd Naga City Division, giklaro ni ini nga wala malate ang gobernador og nihaom lamang sa gihatag nga oras sa DepEd ngadto sa gobernador og sa mga staff ni ini. Matod ni ini daan nang gipahibaw ang gobernador nga moabot atol sa pagsugod sa parade o gani giingong nagpaabot kini diha sa assembly area alang sa mga VIP aron kani moapil sa Cebu Province Delegation. Ang Siviraa gisugdan kini ni adtong Marso 22 ug natapos ning semana din gitabungan kini sa mga atleta gikan sa Central Visayas alang sa pagsangka sa mapaugnat sa kusog. Subay ni ini si Attorney Leviticus Barazon Jr., ang Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd City of Naga ni pahinumdum sa publiko nga likayan ang pagpakatap sa mga unverified nga impormasyon nga giingong makatabon sa kadaugan ug kahago sa matinun-ang atleta. Iya usab gipasalamatan ang tanan nga misuporta sa kalihukan lakip ang mabisita nga naglangkob sa kadaugan sa programa alang sa matinun-an sa Central Visayas. RV Veloso, CCTN News. Sa laing balita, syudad sa Mandaue padayon ang pagban sa mga electric bike sa National Highway bisan pa sa plano sa ubang mga LGU nga tugutan unta kini. Samtang moabot usab sa 20,000 pesos ang multa sa usa ka driver human gigabas ang clamp gikan sa iyang sakyanan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Dugang 5 ka mga electric bike ang gi-impound sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team. Padayon ang buhatan sa paghingusog sa operasyon Batok e-bike. Gipatuman ang sunod-sunod nga operasyon ni adtong Pebrero. Human na matikdan ang pagsaka ng usab sa presensya sa e-bike ug e-trike sa highway. Dugay nang giban sa team ang maong mga sakyanan sa National Highway tungod sa kabalaka sa kaluwasan ug traffic management. Matud sa pangu sa buhatan nga padayon ang ilang pagdili bisan pa og gikonsidera na sa ubang mga syudad ang pagtugot niini tungod sa nagkataas nga presyo sa produktong petrolyo. Kini mga e-bikes wala kuning mga papeles. Panaganon nimo sa dan nya ilahang mga drivers mga irresponsible pa kaayo, no? Murag ang kasagaran gani mga sabog pa kaayo. So mao na nga pataka lang og dagan ba? Nya pataka lagliko. Nya kanang makaamong na hinuon sa kanang mga nagtarong nga mga drivers. Samtang moabot usab sa 20,000 pesos ang bayro nun sa usa ka driver. Human gisuwayan ni ini paggabas og maratilyo ang clamp sa team. Giklamp ang iyang sakyanan ni adtong Sabado human magbabagsadan. Para lang sa paghatag og leksyon sa tanan yun, no, nga when your vehicle gets clamped, ayaw intaw na ninyo i-attempt og guba kay that's a government property. So as a consequence, niabot gyud, niburot gyud ang ihang penalty gyud. Kay dili man sa nato pwede nga makapasaylo ta, pero dili nato pwede palabyon. Tungod sa kadaot sa clamp sa team, nadugangan ang penalty sa driver. Moabot sa 20,000 pesos ang bayranan, kapin 11,000 sa pagpalit og bago nga clamp ug bayad sa violation sa kaduha nga pagclamp, illegal parking, obstruction of traffic ug unattended vehicle. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Cebu City Police Office ug ubang mga tinugyanan sa balaod nihimo og checkpoint gawas sa mga balay-imnanan.
Kini aron mapugnan ang mga hubog nga magmaneho sa ilang mga sakyanan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human sa sunod-sunod nga aksidente sa kadalanan nga kilabigitan sa mga hubog panahon sa kadlawon ug lawom na nga kagabion ang kapulisan sa sunod sa Sugbo sa pagpangulo sa Hipirini nga si Police Colonel George Ilanan uban sa Land Transportation Office ug Philippine Coast Guard Special Operations Task Group hugot nga mipatuman sa balaod sa trapiko sama sa Republic Act 10586 kun ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga ila na kining kanunayon aron nga mahunong na ang disgrasya sa kadalanan nga mukutlo sa kinabuhi nga gikalabigitan sa mga hubog. Sa nanglabay nga mga semana, sunod-sunod ang mga kaso sa vehicular accident, bibikalas gyud og mga kinabuhi og nasuta kakasagaran sa mga nalambikit gikan sa mga imnanan ilabi na panahon sa weekends. Tinguha sa CCPO nga mapugan kini og samtang wala pa sila makabiktima, imbarguhan na sila og lisensya ug dili na makamaniho sila nga mga motorsiklo. Niadtong Sabado sa gabi, Marso 28, 2026, ang CCPO uban sa LTO-7, HPG-7 ug ang Philippine Coast Guard Special Operations Task Group nag-checkpoint sa gawa sa usa ka imnanan sa uptown area ug daghang mga motorista nga nakainom na ang gipang-imbarguhan sila mga lisensya sa LTO-7. Arnold Bustamante, CCT News. Maugat itong mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ginyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Dako pa mo tag time partner. Yes. Ato sa tong lakbitan pagisgot katong sa Mandawi nga Asad to? gigabas niya hayang Kanang- pasamang mo direct clamp na ako ha. Kuning Gabson. Nakoy nailhan before. Friend na ko. Friend na Yung ko. sunod na siya. Ikuha niya yung sakyanan dito sa clumping area sa Sitom. Pero gi-impound to siya. Wala niya giguba ang clump. So I don't know. Unsa ang kaso ato. Dito man sa to. Pero kaning iya ha, giguba gyud niya. So katong giingon ni Sir Hill Retuya, ang kanang in charge din ha sa team, kanang destruction of government property. So kani attorney, kanang unsa mang sakto nga buhaton para dili ka makiha kay murag 20,000 dako kayo baya ha? Tinuod. 20,000 ang kining multa, gipamulta imbis na hinuon pila ra to 1,500 or 2,000 na siguro unta to ang iyang bayran na times 10 na hinuon kay wa man iya gisettle ang iyahang violation ngadto sa taga-team. So ang kanimanggong kuan partner, kinimanggong pagpanakop sa team, Sitom, actually dili naman Sitom, si CTO, Cebu City Transportation Office. Ang kanailang pagpanakop partner, that is to implement an ordinance, a traffic ordinance. Of course, ita makaingon nga ilang dili man na sila maka-implement og national nga balaod. Pero kani sila traffic ordinance. So ang kanang ilang gipambuhat is pursuant to a city ordinance. Nya tan-aw nimo partner kung ang city ordinance do na bay mga penalty dito sa mga specific nga mga aksyon nga pambuhaton sa kuan sa mga motorista ilabi na kanang mga madakpan. Depende sa kanang degree sa sala sa kanang kagrabe sa salaod ug kapila na ka nagbalik-balik. Yes. Og himo no. Okay, posible man na nga naa na nga adto sa ordinance. Kung kato imong question nga unsay angay buhaton, first ana is once na gani nga madakpan jud ka, of course kuan mo na bisag dili pa wa ta kahibaw sa ordinance partner pero mas nindot jud nga imo na lang you remain cool. Kalma lang ka. Kaning in this case Mandawi ni dili ni siya Cebu. So kasagaran ana managlahi ni ilaha bisag takpad ra ni ang ordinansa sa Cebu City dili applicable sa Mandawi. Yes. So kung kaning Mandawi do na sila clumping, most likely napud ni mga penalties. So ang imong buhaton ana kung na-clamp imong sakyanan, number 1 na nakaisadaan kay nga naman nga dito ka ni park kay kung di pud ka sadaan di pud na i-clamp, di ba? So number 1 nakasa maong gi-clamp ka. So mo nang anong gi-clamp ka, so naka-violate siguro kag city ordinance, but if parking, you ask parking no prohibitions. parking zone siguro partner, diha jud ka ni hunong niya kining aside ana partner pwede baya ka makuan gyud, pwede ka ma-filean og criminal nga case kay kanang pagpangdaot gud og property, personal property sa laing tao. It doesn't matter if property siya sa gobyerno or property siya sa usa ka private person. The fact nga imuhang tungkol sa imong kalagot, imo ning gigabas, kani pare sing gibuhat. Gigabas pwede ni imong gabas. Ang clamping equipment, I think this constitutes
at the very least malicious mischief, partner. Malicious mischief. Unsa Bisaya sa Malicious mischief. Unsa may pasabot ana? wako na Unsa ko- nga mga kaso ang ma-covered under malicious mischief, attorney? Bisag unsa na siya nga Arta sa matang atong sa oral defense. Char. Bisag unsa na siya nga matang sa pagpangguba, kana magka-cause ka og damage sa property sa laing tao tungod kay duna kay ill will, duna kay kalagot, duna kay hatred. So kinahanglan na intensyon. Yes, of course na kay intention nga mangguba gyud tungod kay galagot ka aning tawhana So or malicious kay kalagot. mischief. Kung wa lang ka kabaw, nasabud lang. Kung nasabod lang, Pero naka-damage ka. I don't think na ay crime kung wa nimo tuyua because intention is an element Kanang of negligence, crime. unsa day na? Ang negligence, partner, kay the negligence nga Nagdanghag ka. kanang nagtinanga ka, kanang reckless imprudence. Okay, reckless imprudence. Kuan gyud siya, partner, kinahanglan man sa jud nga kanang gituyo gyud ni. Actually, kanang explanation ana nila ang kanang negligence, criminal negligence nga penalized under the revised Penal code, partner. Kay pasabot ana imo jong gibuhat ang pagtinanga, meaning to say ang act nimo sa pagtanga-tanga di ka ingon nga ay sorry wala man gud ko naka anticipate. That is the very action nga actually intentional gyapon sa partner kay imo man jong gibuhat nga kining magpakusog ka. Na jud kay intention nga magpakusog. Pero walang nimo na foresee Nga tungod sa imong pagpakusog, nakaigo na kaglaing tao. So that is what we call imprudence or criminal negligence nga punishable under the revised penal code. Okay, nagkaning iyang case, attorney, sa Mandawi. Malicious mischief kay nangguba ka og property. Doon na ba'y aggravating circumstance or mas makabugat ba sa silot if ever ang imong giguba nga property iya sa gobyerno sama aning clamp? Well, kung ang property is iya sa gobyerno, partner, I don't think it automatic siya nga mahimong aggravating circumstance. Kay wa man gud gi-specify sa provision under the revised penal code kung whether that be the property of the government or the property of a private individual. So whether bisag kinsay owner sa property, partner, that already constitutes the crime of what is this? Malicious mischief. And Unless if it's stated in the ordinance. Unless it was stated in the ordinance nga pwede sad siya ma-fine. Penalize. And for sure the ordinance must be kay nganong naaman sila amount ka 20,000. Okay? So mo na siya karon mas nindot nga i-settle na lang yun. Anyways, kining naaman sa tay. Okay, that was the criminal aspect, partner. Civil aspect, pwede pod naa. Like di ka mapreso pero naay civil liability ngano man. Kaya the moment nga kuan, partner, the moment nga klaman na imuha, do not take matters into your own hands. Mo nang naa sa civil code. Basta na gani nga kuan, mas nindot jud nga ipaagi nimo sa mga legal nga paagi. Otherwise. So kanang mas minus unta imong bayranan ug ang imong hasol kung ang imong gibayran ang multa lang sa pagpatakag park which is 1,500. Pero karon imo man giguba, so nakamulta pa ka sa parking, nakamulta pa ka sa kantidad sa clamp nga imong giguba, plus napagyud kay labad sa mut. Duha na nun kakaso ni attorney. Illegal parking ug katong kuan. Ang fine ya ambot lang kung magpasa, pero niingon man si Sir Hill rituya nga willing ra sila kuno mo pasaylo but dili nila palampason. Pwede Kauban na sa nasa forgive but do not forget. Okay. Nya sa break sa ta. Pero unsa man sad kay possible reasons, attorney, no, nga yung gigubak? Emergency? It could be nga Ang uban mo na pinakadiyot ra man kay ko. Naamang gaming anak, partner, murag kining emergency or naglagot lang yun siya kay nganong iyang gikuan, maybe to show his kining Or basig pag-rebuilding. Basig ligon lang sad siya nga as a person. Mata kaibaw. Tanaw na to. Good luck. Okay, sa atong pagbalik, partner, magisgot-isgot taglaing mga issue dinhi sa ato. So please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sa ako pa, akong biyaan ang akong bana. Maunay imong buhaton. Kay wa na nay silbi imong bana. Maningkamot lang kung makakita og trabaho. Aron di ta maglisod. Ni nga pa nga si Pili. Magtabang pa siya nato karon. Pa, ayaw na paglisod niya. Nahulog ang 20,000 nga kung gihatag nimo. Biktima ka lang sa tawhanon nga pagbati, sa lawas nun nga kalipay. Apan unsa kaha ang katapusan sa pagpaulipon mo sa mga sana. Hi! Special delivery! Kung na kay gustong isulti o ipadar, ayaw ka bala ka. Kay nako, and don't worry! Unsa ba yun? Sana ko nila! Kung wa ko matiguang, di ko makasuwayan ng manatag ng date. Si Lilian. Bagay na eh! Si, bagay ito ni! Yes, sir. Oh. Thank you. Thank you. Nahadlok ko. Kabasa di na ko ni mo dawatan o balik. When you feel weak and weary, when doubts cloud all your view, remember God is working. Pinili kong maging isang OFW kaysa He made you in His image, adopted as His own. Through trials and through struggles, His love has always shown. I believe in what God's doing in your heart and in your life. He's refining, He's through the battles and the So I choose Maria Claire as my patron saint. He's starting by His Spirit, you'll be strong. I believe in what God's doing through you. His work goes on. Though foolishness confounds you and weakness seems so great, the Lord delights
in using the humble for his sake. He gives his saints with purpose to build his church. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy o ato'y padayon na tong pag-hisgot karong buntaga partner. Nakakailain dang hisgutan. Nay, daghan. Unsa man na diya? Lokon. Lokon. Ara gyapon sa effect no sa kining kagubot sa Middle East kay murag mo gyud ni siya ang main nga kanang hinungdan karon sa daghan kaayong mga factors. It has created a domino effect on a lot of countries and apil na tas Pilipinas. Sa mga lisod maging ubang lugar kita na bakaha no. So kining una kining bugas nato karon niingon si kanang PBBM nga naa siya gi-implement no nga kanang limit or kanang cap gahapon ang hisgot man tag price cap but karon ang gobyerno ilahang giset gi-anunsyo sa presidente kagapon ang price ceiling of 50 pesos per kilo for imported rice. As part of government efforts nga kanang maarang-arang ang impact sa nagkataas or nagkagrabe nga kining fuel costs tungod aning Middle East conflict. So, sa iyahang video message, ningon ng presidente, when the price of oil goes up, food prices are next. That's something we don't want to happen. The National Price Coordinating Council has recommended a price cap of 50 pesos per... Kuha naman akong tono ni Kuan. Kuha ko no. Price cap of 50 pesos per kilo for imported well-milled rice, and we will issue an executive order to implement this as soon as possible. Unya gawas ni ana, yang gihisgutan ng uban posab nga measures nga ilahang gihimo sa gobyerno to ease aron makatagamtam sa tag-alibyo nining nagkagrabing pagsaka sa presyo sa kanang gasolina, krudo ug lana no gahapon 135 pesos per liter ang diesel. O di ba na ko okay, mag-practice na lang tag padagano ni on prayers ang ato ang sakyanan. So niingon siya nga gi-expand sa nila ang 20 pesos per kilo rice program to 627 centers nationwide. It's become larger tungod kay matud pa sa previous 600 tons of 20 rice ni 20 pesos rice kining benting bigas meron na BBM na kani nga programa ni abot na kunog 2,000 tons because of higher demand. So para sad nako kanang sige kanang di sad siguro na kanang ngilad no if namang kay ingon ana ba nga barato na lang ang kilo sa bugas. So karon 2,000 tons na tonelada kaysa itandi kani ato nga 600. Kapin kuno sa dugang sa presidente kapin 4 milyones ka farmers and fisher folks ang makadawat sab kuno og fisher folks, sorry, dili na dapat fisher folks. Farmers and fisher folk are set to receive 2,325 pesos each starting this month gikan sa presidential assistance to farmers, fisher folk, and families. At the same time, around 40,000 farmers makadawat sa fuel subsidy while ang mga fisher folk makadawat sa 100,000 fuel cards and fuel vouchers. Ganan ko ani kay at least ba no? Nine ani nga programa. Ang akong gustong matan-aw sunod is kining gipangyawit sa presidente maabot ba sa mga hintungdan. Kana yun partner. Mo na kong ganahan. Kapoy na bitaw kay sigbasa nga mga assurances. Nya mo niyang gipambuhat nya dayon it will not trickle down ba to the masses. But so far in fairness, sa ako ang nakit-an sa DSWD na ninuod sila maayo aning mga driver subsidies. I hope they will do the same for these kaning mga fisher folk and mga, but I don't think this will be under DSWD. Will be more under DAR. DAR siguro. Yes, and BFAR. DA. Yeah. DA ba? Agriculture? Ang DAR na to sa agrarian. Agrarian reform nito. Yeah, DA and BFAR. Yes. Di ba? Gi-combine. Ang BFAR ug DA gi-combine na himong DAR. Kung ganina ba, ang fisher folk kay walay H. May S. Hala. Karon noon kabalik. Lagi kay S akong pasabot mga higala. YS. Fisher folk, plural, walay S. Particular ko ana because as a MASCOM student and a MASCOM teacher, mga namang MASCOM teachers nga, be careful what you say on air because there might be kids listening and they will think mo na sakto because you have the platform.
Yes. Murarasad na siya ang footage should be footage, not footages. Yes, Nag-lesson. Wala. So, gawa So, balik na sa bugas. So, gawa sa presyo sa mga nagunang palaliton, basic necessities and prime commodities, ang presidente ni Ingon, sila nagpabilin ubos sa kasamtangang suggested retail price levels. Padayon silang nakighinabi matud pa sa mga manufacturer o retailers nga di lang unta magpasaka hangtod sunod buwan. Unya kay Abril naman ron, hinaot Mayo. Pero yung price cap nga dili palapason og 50 ba ang kini kay I think Sa raba bugas, murag nasa imported rice. Yeah, ang imported rice. And actually partner natoy balita ang DA ni Ingon nga mas gusto kuno ang mga consumers, ang Filipino consumers og imported rice kaysa I don't know if tinuod na siya kay akong kaon mo kung bisag unsa basta naalay rice niya. Sa bugas sa inyo ha. Ang sa bugas Sa ganador. inyo ha. Ganador. Diba ang ganador ko ana? Imported Bitaw siya? kabaw. I don't really know. I just eat. What do you eat? Murag kuan man imuha ka na ng mga color. Mais, this is size. Jesus, ang baliha. Mais, Uy, lami this is ko yung basta among basta panihapon manghangyo ka sa mamamam kaon ko guys mais lang Yak kay parisan og munggos. Woo! Ang tuhod. Nakakaba, Ang tuhod bisag way ang sahong balay kumbati. Pero it's good. Sige na naman yung kahit tag 20 kay actually recently nakabasa ra ba kog mga criticisms on Facebook sad nga imbis nga kuno katong promise nga tag 20 ang kilo naon sa tag 20 nam daing takos. Mao na ilang giingon sad pero kani giingon nga BBM benteng bigas meron na o naa gyud nagpakita na to nga naa sad gyud gipanghatag although dili para sa tanan kay natural di kung tanan sad murag dili na sad maka-afford siguro ang gobyerno ana kung kitang tanan ang makapalit so unahon lang sa nato tong mga mas nagkinahanglan. Yes, oo. And kita ko ani because murag sa Cebu City government ilan na pud ning gituyok. I think this is also the best opportunity no for local government units to bring it closer to the people. Isuroy siya sa mga barangay para tanan dunay opportunity nga makapalit sa barato nga bugas. Yes. Samtang partner ang gobyerno sa Pilipinas istorya ni makig-dialogue with Iran. That one I like also. Makig-dialogue sa Iran nga muhangyo nga Iran pagiain tawo na mo. Wait, kuno. Besh, Iran. Beshi. Ano na mo dire? Beshi wap. Ngano aliado man mo sa Pilipinas. Aloy ko. Zay ay paginana zay. Wabi mi ni appeal kay wabi mi kanang capability. Char. Pero niingon sila nga makigstorya sila na. That which to me is nice. That's good kay kani ko nung mga Philippine bound nga oil ships pagion lang unta sa Strait of Hormuz kay sa mga wala pa nakakuan sa geography man good partner kining Strait of Hormuz mao man gud ang agianan nga molusot didto sa Suez Canal nya ang kanang Suez Canal mao na ang gamay kay nga agianan nga molusot didto sa Mediterranean Sea nya kay bawo naman ta kada Mediterranean Sea dool na lang kay ngadto sa Europe so pasabot partner nga ka-bright na mo geography attorney oy. Yes, one of my favorite subjects geography. Wow. Ganahan ko ana niya when it is already including economy, ma-fascinated ko but di ko ka-remember kanang imagine sa mapa. Dili bisag ang attorney ka ba baka among ganahan jud kay attorney among exam before attorney blanco ang mapa pasuwat tanan. Ala, kanindot ana. So ako berg. I think at that time nakapasa mako so naka-answer ko but I don't think naka-retain ko. Pero that's good no kanang imo i-combine ang something like economy and kanang geography. Mao na ang actually sa masters na ako na learn kay amazing kayo akong professor. Hi Prof Zenny Ligan. Nakaingon ko mura man siya booking almanac and kuan. No? Gabi gyud. So kada siya Strait of Hormuz nya ang tag-iya ani ang tag-iya jud no ang dili sa control aning Strait of Hormuz Iran. ang nasod sa Iran. So mo na nga pwede gid ni pasirhan nya kung pasirhan sila rin magbuot kin sa makaagi kina may uban nakaagi attorney. Katubang nangaway na gid si Tito Trump. Naagi di gyud makaagi. Namay nang kaagi katong mga wala nagapil-apil mo friends siguro nila ba. Kung kuan lagi kung dili lagi mo kini kung muhangyo lang mo nya dahil di mo magpasamang-samang pero kung ako sa laing country if I am a country that is not US di sad ko magsige sakto tong gibuhat nga but
Nasa to ni agi attorney nga dili dapat mo agi aw gipaaso sad oy. Murag gidauban sad yun. Gidauban. So di gyud ka makaingon nga anyone can just pass through. Yeah. So kani karon ang Pilipinas kuno makig-dialogue, sabot sa gobyerno sa Iran nga may sadunta nga paagion lang kining mga padung diri sa ato, padung sa Pilipinas nga mga oil ships nga makaagi diha sa Strait of Hormuz kay tanang paagi nindot nga sudlan siguro sa ato ang gobyerno kay para kini ato isgutan ng taga ni nag-rise nga mga fuel subsidy and all cash subsidy then kanisad in a larger scheme of things sa foreign policy sa nato sa diha sa kuan at least sa gibuhat atong gobyerno. Okay. About 3,000 vessels de kuno ang mo labang diha sa Strait of Hormuz partner each month. But the number has plummeted because of Iran's threat to attack ships transiting through that channel. So wag yun lang agianan attorney, di gyud sila pwede maghimog si Silex. Ano? Murag wala magkuan gyud kinahanglan mag-tracking. Okay ra ka mag-tracking or mag-Silk Road ka balik ka sa Silk Road. Mag-tracking ka sugaton sa ganito sa mga boundary sa kuan. But anyways, no, I hope nga there will be an end to that partner. Nagioy, sama na ay. Wala naman kaayoy mga airstrikes recently. So I hope nga magpadayon na siya. Kaya wag yun lang nga agianan. Kaya naa sila pang hisgutan nga mga possible alternative nga mga ruta. Atom sa tunga-tunga gyud ka gubot. So wag yun. Samtang ang kining China kuno mopadayon sa ilahang pag-export diri og lana sa padung Pilipinas, sana oil. Sana oil. China oil. Mao na gid kita mag China oil. Mao na gid ni China oil pero ana ninyo ha kanang basig unsay ilis ana ba? Nakailan na pero sa gikuha ra sa didto sa West Philippines. Wala pa man sila nagkadimao, pa nagkatugkad. Sorry sa mga Sir Rodel. Wala siya pakiana. Ang gusto ra yung Sir Rodel, bring him home. Okay. Bring him home. Munay assurance sad ni Energy Secretary Sharon Garin nga ang Chinese Embassy kuno wa pa ni siya nag-implementar og ban on oil export padung sa Pilipinas. Most of ni giingon sa una, I used to read a lot about the columns of Sir Jerry Tundag, the late Sir Jerry Tundag ba. Kay ganahan kay ko sa iyahang mga kuan bitaw perspectives partner. Ingon din siya kaning kuno pagbuli sa China has nothing to do wa jud kuno ni intention ang China makigububat sa Pilipinas. Puro ra kuno gyud ni posturing. Kay actually ang kuan jud sa China para ka Sir Jerry that time was more on sa economics. Good morning, Nay. Hello, good morning. Ni-interrupt. Sige, padayon. Lagi bisita ta diri sa atong studio sa atong inahan sa kanunay panghatag. Sakto ra baron Merkulis. Yes. Naunsa to si Sir Trap naman, si Sir Tundag. Si Sir Tundag kay ingon siya nga dili na makigira ang China sa Pilipinas. Ay ang gusto ra gyud ana is ang rason na dyan ana something to do with economy. China is one of the most populous countries in the world and it needs a source of mura siya kinahanglan siya resources to feed its people. So asam na siya niya pangitaon mo nang iya kunong ana sa South China Sea. So it has something to do with economy rather than intention to go war. Nakita bitaw nato nga pahilom-hilom man China during this time. I mean, warta lang miliri. For as long as padayon lang mo gabil sa mga produkto, padayon among negosyo, kamo dira nga nakigtigi, kamo dira nga nakigubat, kamo yung alkansi kami, padayon lang. Business as usual. Yeah, and I think this will hurt again the US in terms of kining I'm not an economist, pero ang hinahitabo katong action sa kuan, di ba? Ilog naman sila kinsay moangkon jud sa trophy nga superpower of the world, China, US. Yeah. Karon nga mas na-hurt siguro ang US kay business as usual naman sa China. Yan nawagan sad sila kuan nawagan sad sila kanang mga allies man sa ini sanong na may bata dire ni appeal si Ishi. The China thing is like a trade off or invisible hand stuff, like getting something in return and we wouldn't hurt you and okay.
Hala, Kuya oy, Wanz. grabe. Naada ni interact sa tuas. Na-interaction. Grabe na interaction. First time yun nahitabuhan nga na atay interaction dere. Naglingkod na rin. Bitaw, sakto na be. I like your point nga kanang kinahanglan na atong i-guard and be assured nga wala siya something in exchange, but there is no there's no such thing as free. Oh. Totally So kani free. siya, di gyud mo agree ko ani dai mo ang point dai nga kanang nagid ni trade off or there are invisible hands at work, like for sure you would want something in return. Ang pangutana lang, can we afford to give what they want in the future when they demand it? Abi na ko ang pangutana, binisaya ang imong giingon. Binisaya. Siya, kamo lang inyo ng programa. No, so kini I think it's good nga we have these talks karon. Hopefully mapaspasan sad kay wa man sad siguro wa may bloodbath between the Philippines and Iran. Well, Except of at course, home. because we cannot afford to. I cannot afford mo gani ingon ni Bisad. Oh. Strongest army kay Correct. pakano Saging ray katapat. Kita ray tighatag og saging nila. Kapaet oy. Okay. So unsa pa man? Gamay naman lang sa tag-oras kana lang. So ko kanang karon kay Holy Week man gyud ron for the next few days, please give opportunity to use this opportunity to reflect and also to pray. Well, up to me, nimsad na nga kanang Holy Week rata magampo, no? But pray for the country and pray for the world. Kay sa una makatawa lang taan ng mga beauty pageant world peace ana. Karon baya makaingon gid ko, we really need that. Kay di na gyud ni mao and a lot of people are suffering. So kanang para nako gyud balik gyud ko anang wa gyud mabulahan sa gubat. True. And kining kuan sad actually over the last few days or weeks dire sa atong programa no kay I really murag made it a point partner ba nga di sa ko maghisgot anang mga impeachment kanang mga kaso kay naamang goy kining natay mas giatuba nga bugat nga crisis karon or bugat nga issue. But I hope sad nga di lang sad nakalimtan ha. Dili lang nakalimtan. Don't worry, balik ta diha ikaw mas Not necessarily impeachment, just Yeah. accountability for those who should be accountable, especially those in government. Kana siya partner. And hinaot nga kining kalag-kalag will be a Dili man ron kalag-kalag. kalag-kalag na hinuon na November na hinuon. Dili lagi kalag-kalag kining Holy Week Day Pares man partner. attorney. Gamiton sad nga opportunity dili lang nato but kani sad ato ang mga politicians nga maghinulsol sa ilahang mga sala especially katong mga nakakurakot og dako-dako. Whether dako o gamay, basta nakakuha sa tuang kaban partner, inaot nga mag ilahan ng panaminan or i-reflect na nila karong panahon. Yes. Kanang unta, hinaot unta. Okay, nya napupos na tong panahon, oras. Atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Mga igsoon, ang kalinaw dili basta-basta lang nga imong pangitaon sa kadapit. Way laing tinubdan sa kalinaw gawas kang Hesus lamang. Sa Juan 14:27 nang ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Busa kawang lamang ang inyong mga paningkamot nga maangkon kini kung wa si Jesus sa inyong mga kasing-kasing. Kung nakaila ka sa Ginoo, nakaila kag unsay kalinaw. Sa Pilipos 4:6 nagingon, ayaw ka mong kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Klaro mga igsoon nga ang kalinaw maangkon pinagi sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pangayowan lang kini pinagi sa pag-ampo o pagpasalamat. Hinuon ang gisaad nga kalinaw wa magpasabot nga luwas ka sa mga pagsuway sa kinabuhi. Ang tanan moagi gyud nini. Apan luyo niya ang tanan, mabati mo ang kahilom sa imong kasing-kasing nga musali ka sa gahom sa Ginoo.
Kay sa Mateo 11:28 nag-ingon. Umari kamo kanako. Kamong tanan nagikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan. O papaulayon ko kamo. Maigsoon, mao kani ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampok kita. Langito nga man, nasayod kami nga ang kalinaw maangkon lang namo kung aniya ka sa mong kasing-kasing. Busan gidapit ka namo aron mo ari ka, Hesus, aron mo angkon namo ang maong ikinanglan na kalinaw. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua, ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, tumakaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. I hope we have a prayerful and a reflective Holy Week, rest of the week, and then magkita ta ninyo balik ini Kalunes sa itong programang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello, Cebu, Mayong